Kasi yung logic ng mga DDS po, baliktad. Yung mali, tama. Yung tama, mali. Yung walang ebidensya, may kaso. Yung may ebidensya, wala. Grabe man na niya, Mr. Maravilla. Yun man talaga po. Yung totoong sangkot sa kung ano-anong kapuktukan, hero sa kanila. Yung nandun sa katotohanan at serbisyong totoo, traidor sa kanila. Si Jingo Estrada, tapos si Quezon, si Escudero. Pero, bakit hindi kinaso? Hindi nireklamo ni Pantaleon? Yun ang tanong dyan eh. Nakita ninyo ang logic ng mga DDS at mga politiko na kalyado ni selective sila. Selective justice. Saan ka nakakita? Yung hindi nakapirma, nireklamo mo. Yung nakapirma, pera ng government ang ginamit. Diba? Bakit tahimik kayo, mga DDS? Kasi sanay na kayo sa mga leader ninyo na may kulasisi. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung logic ng mga DDS. Bakit niya, Mr. Maravillas? Kasi yung logic ng mga DDS po, baliktad. Yung mali, tama. Yung tama, mali. Yung walang ebidensya, may kaso. Yung may ebidensya, wala. Grabe man na niya, Mr. Maravillas. Yun man talaga po. Yung totoong sangkot sa kung ano-anong kabuktutan, hero sa kanila. Yung nandun sa katotohanan at serbisyong totoo, traidor sa kanila. Sabagay, ako po kasi believer ako. Hindi man ako nagtataka sa ganyang uri ng buktot na lohika. Kasi po, as prophesied in the Word of God, it will come in the last days. Na yung mga tao talaga, gagawing tama yung mali at yung mali tama. Nasusulat po sa libro ni Isaiah. Yan na, Isaiah 50:20. Woe unto them that call evil good, in good evil, that put darkness for light, in light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Yung matamis, mapait sa kanila. Tulad ng ginagawa ng ating Pangulo at ni Speaker Martin, lahat para sa serbisyo, para sa pag-unlad ng ating bansa. Sa kanila, ang pakiramdam nila mapait. Hindi matamis, kundi mapait. Laging ampalaya. At yung ginagawang mabuti, mga kababayan ng administrasyon, masama sa kanila. Ang ibig sabihin po sa Tagalog ng hilahin, kasawian, nakakalungkot, kasumpa-sumpa. Di ba po? Yan ang ibig sabihin ng unto them. Kasumpa-sumpang gawa, nakakalungkot na gawa. Kaya talagang nakakalungkot. Itong uri ng logic ng mga DDS na yung mali tama. Tama na yung ginagawa ng ating Pangulo. Mali pa sa kanila. Tama yung ginagawa ni Martin Romualdez. Imagine, sabi ko nga sa inyo, first in the history ng speaker mag-resign. Para ano? Para bigyan ng buwelo yung investigasyon. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, ay siyang dinidiin ngayon. Wala man nga siyang pirma. Yung kinaso, mga kababayan, nireklamo si Martin. Yung nakapirma, hindi man ninyo nireklamo. Yan ang problema eh. Yung mga senador na may pirma sa BICAM report, hindi kasama sa nireklamo ng kaalyado ng mga Duterte. I'm referring to mga kababayan doon sa reklamo ni Pantaleon Alvarez, congressman. To give you a background, isa sa nag-file, mga kababayan, base dito sa ating referent, isa sa nag-file noon ng kaso laban sa mga anomalya, alleged anomalies, sa Bicameral Conference Committee ng 2025 budget, ay si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, na parang isang malaking langaw na paulit-ulit. Grabe naman na niya, Mr. Maravi. Langaw talaga. Parang langaw. Itong si dating Speaker Alvarez. Paulit-ulit na lumalapit sa mga Duterte kahit pinalayas na siya noon. Di ba yung langaw? Ganon. Kahit bugawin mo yung langaw, paulit-ulit na lumalapit sa tae. Kasi pagkain niya yun eh. Iba naman niya, Mr. Maravilla, sinabi, yung mga Duterte tae. Hindi man po. Ang kwento ko, langaw. Kasi yung langaw, pwede man hindi pumunta sa tae, pwede din sa pagkain. Hindi ba ganon? Pero mas grabing attraction niya doon sa, hindi ko na ulitin po. So ito si Alvarez, siya rin yung ibinunyag ng mismong kanyang anak sa di umano'y questionabling nakaw na yaman na binigay sa kanya. Galit yun ng anak ko. Gusto niyo kalkaling ko? Ito, report ng Billionaire News noong May 16, 2025. Pantaleon Alvarezan accuses him of infidelity using public funds for mistress. Pera ng government ang ginamit.
Yan yung anak ni dating Speaker Alvarez, si Alfonso. Yan, Alfonso Alvarez, the eldest son and former Chief of Staff of former Speaker in Davao del Norte, 1st District, Pantaleon Alvarez, came forward with explosive claims implicating his father in controversial road to mansion issue. Mismong anak nagreklamo sa laban sa kanyang tatay. Yan si Pantaleon. Pero hindi yun yung topic natin. Gusto ko lang kayo i-remind kung ano itong si Pantaleon. Nagreklamo kay Martin Romualdez na siya mismo nireklamo ng kanyang anak. So makikita ninyo, question of credibility. Nireklamo ni Pantaleon si Martin Romualdez na wala man siyang pirma nga. Ang nakapirma si Chis Escudero. At hindi lang si Chis Escudero nakapirma doon sa BICAM report. Nandun din ang pangalan ni Jingoy Estrada, ni Win Gatchalian, ni ex-Senator Orsin Villar at ni ex-Senator Grace Poe. Ayan malinaw. Si Win Gatchalian ito. Si Tol Tolentino pa nga nakapirma din. Si Jingoy Estrada. Tapos si Quezon, Chis Escudero. Pero bakit hindi kinaso? Hindi nireklamo ni Pantaleon? Yun ang tanong dyan eh. Nakita ninyo ang logic ng mga DDS at mga politiko na kalyado ni selective sila. Selective justice. Saan ka nakakita? Yung hindi nakapirma, nireklamo mo. Yung nakapirma, wala kang reklamo. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kababayan? Yan malinaw. Sa BICAM meeting na nagpalubo sa DPWH budget at bumawa sa edukasyon at PhilHealth funds, ang mga may pirma ay sina Senator Chis Escudero, BICAM Chair, Jingoy Estrada, Win Gatchalian, ex-Senator Cynthia Villar, si Grace Poe. So sila yung mga opisyal na lumagda sa final version. Pero sa kaso ng mga DDS, ang hindi lumagda gaya ni Martin, sinama sa reklamo. Nakita ninyo kung gaano kapalso yung pag-iisip ng mga DDS tulad ni Pantaleon Alvarez. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit pati yung anak niya mismo nagreklamo laban sa kanya, si Alfonso. So pinipili lang nila yung gusto nilang targetin. At ang madalas nilang targetin, mga kababayan, yung kalaban nila sa politika. And this time, ang gusto nilang ipin down si Martin Romualdez. Kasi pag pinin down nila si Martin Romualdez, sabi nga natin doon sa mga previous vlog natin, they want to destroy Martin because their ultimate objective is to destroy PBBM. Nakita ninyo? Yan ang game plan nila na hindi po oobra kasi wala sa katotohanan. Mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit ini-expose natin ito dito para hindi po kayo ma-deceive, hindi kayo maloko sa paulit-ulit nilang kasinungalingan at propaganda. Pag paulit-ulit sila, paulit-ulit din natin itutuwid. Tama po? Kasi pag hindi, sabi po sa kasabihan, evil triumphs because good men do nothing. So kailangan natin, mga kababayan, na manindigan para sa tama at hindi na maulit yung panglalason sa isipan ng mga tao tulad nung panahon ni Marcos Sr. Nilason ng mga dilawan yung isipan ng mga tao na magnanakaw si Marcos. And as a result of that, napaniwala yung mga tao ng people power. And the rest is history. Pero after nilang iakusa ng paulit-ulit ng pagnanakaw yung Marcos, nakulong po. May Marcos na nakulong, di ba wala? Bakit? Yung mga kaso na final sa mga Marcos, kasama si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, lahat po na basura. Ibig sabihin, politika man lang. Walang katotohanan. 30 years yung trial. Walang napatunayan. You see? Ayaw natin maulit ang ganong uri ng sistema. Kaya yung mga black propaganda nila, tinutuwid po natin. Kasi po, gusto nilang ulitin klarado sa kanilang mga agenda, mga kababayan, at kanilang mga ginagawa ngayon. So makikita natin dito ang main player si Chis Escudero. Kasi siya mismo, yung BICAM chair, nagmaniobra ng insertions, billions. DPWH ang tinaguriang siksik sa ham insertion, 142 billion ang ibinalik sa DPWH project, habang 74 billion para sa PhilHealth at 10 billion para sa education ang nawala. Pero bakit hindi siya ang unang tinutukoy sa reklamo ng mga DDS? Yan ang malutong na tanong. Dahil ba kailangan nila si Chis Escudero sa Senado? Kaya hindi nila kinakanti? Yan ang tanong. So makikita ninyo ang selective justice, selective targeting ng mga DDS po. Double standard po sila, mga kababayan. Kasi kung talagang anti-corruption sila, mga kababayan, bakit hindi nila kinasuhan ang mga sarili nilang kaalyado na mas mabibigat
ang mga aligasyon laban sa kanila. Halimbawa, si dating Speaker Pantaleon Alvarez, mismo yung anak niya yung nagreklamo. Ibinulgar ng sariling anak na nagnakaw ng pundo. Ito yung report ng Bilyonaryo News. Sabi ni Alfonso, nakakayang aminin na totoo pero pinagawa talaga ni Kong Alvarez ng mansyon si Jen Maliwanag. Yung kalsada mula highway diretso sa mansyon, pera ng gobyerno ang ginamit. Sino niya yon, Mr. Maravillas, na Jen Liwanag? Sabi, kulasising birthday. Galit yung anak kasi yung tatay niya may kulasising birthday. Maintindihan mo kung bakit yung anak mismo nagreklamo laban sa kanyang tatay. Yan Pantaleon Alvarezan accuses him of infidelity, using public funds for mistress. Pera ng government ang ginamit. Diba? Bakit tahimik kayo, mga DDS? Kasi sanay na kayo sa mga leader ninyo na may kulasisi. Mismong si Digong, pinagmalaki pa ni Pulong na 13 daw. Ganon kayo. Sanay na kayo sa ganyan. Si Pulong, na-mention natin, may 51 billion infra funds na hanggang ngayon walang malinaw na accounting kung saan napunta. Si Sara Duterte, ghost employees at ghost scholars. Sa Davao DepEd, milyon na recover na bagong administrasyon. Madaming kaso ng anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Pero walang kaso, walang investigasyon at kaso. May na-impeach sa Senado in-archive. Pero may latest development ngayon, mga kababayan. Ito, report ng News 5. Sabi dito, if Supreme Court reverses its decision, will retrieve it from the archive, sabi po ni Tito Sen. Handa raw ang Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito. Sabi ni Tito Sen ngayon pala, ay kahapon pala, October 22. Personally, yes. The answer is in the affirmative pag nag-reverse yung Supreme Court. May nag-leak ng information tungkol sa motion for reconsideration na final ng Congress sa naging desisyon ng Supreme Court na dineclare ang constitutional for technical reasons. Pag ganyan, di maganda. Magandang mga developments ng balita. So makikita ninyo dito ang style ng mga DDS. Ang narrative nila, simple lang. Pagkalaban, corrupt. Ayan, tingin sa'yo. Pagkalaban ka, kurakot. Sila hindi kurak. Pagkakampi, kahit kurak, tahimik. Tahimik sila kay Chis Escudero. Tahimik sila sa mga kakamping senador. Si, Finaila ng Plunder, ni Trillanes, si Bongo, tahimik sila. Kung talagang seryoso ang mga DDS sa paglaban sa korupsyon tulad ng sinasabi nila palagi, galit sila sa kurako, dapat harap-harapan nila na imbestigahan yung mga nakapirma sa BICAM report. Si Chis Escudero, si Win Garsalian, si Grace po. Yun dapat, si Jingo Estrada, nakapirma po. Pero dahil pinipili nila kung sino lang yung kalaban, kaya tingnan niyo, alatado sila na talagang politika lang ang sadya nila. Pinopolitika nila si Martin Romualdez. Kasi si Martin ang inireklamo nila. Si Martin wala man pirma dito sa issue ng BICAM, sa issue ng insertion. So makikita ninyo, yung walang pirma sinama, yung may pirma tinakasan. Yan ang ori ng logic ng mga DDS. Kaya yung maniwala po sa narrative po ng DDS, talagang moron, idiot, mahinang nila lang, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinang po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves
digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.